My reaction sa full performance ni Myrna Esquera as the fourth runner-up of Miss International 2025 na ginanap sa Japan. So simulan na natin ang aking reaction. But first of all, congratulations kay Myrna for reaching top 5 tapos naging fourth runner-up. So at least kahit konti lang yung kaibigan niya, pero at least malibog. Siyempre joke lang yun, no? So magsimula na tayo doon sa stage. In my own opinion, tsaka observation, yung stage production, siguro sa venue okay siya. Pero sa nag-video, mukhang same siya nung last year or yung mga previous episodes. Ganyan na ganyan yung quality ng pagkakakuha. Hindi ko lang alam kung ako lang or baka ganun talaga. And siguro naman maganda yung production, especially kapag nandun ka na mismo sa venue kasi pinakita yung mga audience, ang daming nanood. Pagdating naman sa national costume, halatang sobrang ganda yung sinuot ni Myrna, which is a Filipiniana terno, tapos kulay white. So, nag-resonate talaga, very vibrant, tsaka ethereal yung eksena niya sa stage. However, yung video quality, hindi mo masyadong ma-appreciate yung national costume kasi medyo blurry, parang ganun. Hindi siya masyadong clear. Kaya medyo nakaka-distract yung quality ng camera. So yes, you can bash me or sabihin nyo nakikinood lang ako. Pero syempre, hindi mo talaga ma-appreciate kapag medyo ganyan yung camera, 'di ba? Sobrang saya ko nung natawag si Myrna as one of the top 20 semi-finalists. So eto nga pala yung list, no? So basahin ko na lang dito. South Africa, USA, Myanmar, Peru, Mexico, Canada, Thailand, Netherlands, India, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Dominican Republic, Indonesia, Colombia, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka, tsaka Japan. So, ang saya, di ba? Kasi na-maintain natin ang ating placement streak sa Miss International. Pagdating naman sa gown, in fairness, stand out si Myrna dito. So, kakaiba yung dress, malinis din yung pagkakagawa, kumikinang din siya, tapos bumagay yung gown sa kanyang buhok. And then, kinuha ko yung magandang quality ng camera para mas ma-appreciate natin yung itsura ng gown, and ganyan nga, medyo na-enhance yan. Pero normally, kapag titignan mo sa live, medyo blurred talaga. So, complain talaga ako ng complaint doon sa camera quality, no? Kasi nakaka-distract talaga sa tunay na value ng gown, especially kapag nanonood ka lang sa live. Pero kapag nasa venue ka, doon mo ma-appreciate talaga yung tunay na ganda ng gown na isinuot ni Myrna. Mas lalo akong na-excite nung napasama si Myrna from the Philippines sa top 10. So, basahin natin kung sino yung kasama niya sa top 10. Myanmar, Sri Lanka, Canada, Dominican Republic, Bolivia, Colombia, Zimbabwe, Nicaragua, tapos Indonesia. So, rounding up sa top 10, pang last si Philippines na tinawag. Tapos, medyo naloka lang ako, no, nung tinawag si Philippines. But ganito yung itsura niya. Medyo nag-iba yung hairstyle niya dito, no. So, parang naging kinky Myrna look. Pero in fairness, bagay naman kay Myrna yung kinky hair na katulad dito, no? Na very Afro style na kinky. Pero eto na yung exciting part, yung Q&A. The question sa kanya ay, if you were to describe your entire Miss International experience to your family and loved ones, what would you tell them? So, sabi ni Miss International Philippines, Miss International taught me to be selfless. It taught me the whole value of having friends from all over the world. And I am so grateful for this opportunity because I learned to help everyone here who needs my help. And above all, it made me a better person, a human that cares. Because I was able to create my project, and with that, it is my tribute to all people who've helped me. So, yun po yung sagot niya. Kung i-analyze mo, based from my reaction sa Q&A ni Myrna, nasagot naman niya yung question. Tapos, ang maganda pa dito, kalmado siya and sharing from her experience mismo. So, I think satisfied na ako sa top 5 finish ni Myrna, and kung ano man yung magiging placement niya sa top 5, okay na ako dyan kasi bonus na yan. At ayun na nga, itinanghal na
bilang fourth runner-up si Mirna Esqueda. So for me, okay lang kahit fourth runner-up kasi fourth runner-up ay hindi yan basta-basta na placement. So it is a big achievement for the Philippines na mag-fourth runner-up si Mirna kasi Miss International Beauty Pageant ay isa sa mga major na beauty pageants na ang kalahok ay from all over the world. Tapos mga title holders pa sa kanilang mga national pageants. So, ang masasabi ko is congrats Mirna. You did a very good job for representing the Philippines and giving us the bonus na maging fourth runner-up. So, malaking achievement yan bilang isang representative ng Philippines kasi bihira lang na maisalpak ang isang candidate sa top 5 tapos fourth runner-up pa. I think after the conclusion of Miss International, siguro masasabi ko na yung season ng pageant this 2025 officially ends. Kasi Miss International ay siya na lang yung natitirang major international na pageant na katatapos lang ngayon. So, I hope na nagustuhan nyo itong aking review sa Miss International. And, ang masasabi ko lang dito, deserve lahat ng winners. Walang luto. So, that's it guys. Thank you.